Romans 9:2. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dumadaan tayo sa ganyang mga panahon. Minsan sandali, minsan matagal, minsan parang lifetime. Hirap ng loob. What to do with emotional pain? And what is the relevance of Jesus in all this? Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang aming ginhawa, kayo po ang aming silungan, kayo po ang aming tagapagtanggol, kayo ang aming tahanan na pwedeng uwian. Panginoon, kami po ay humihingi sa inyo ng isang pagpapala sa mensaheng may apply namin sa aming buhay. Maging tagapagsalita namin, kayo lamang, walang iba. Nais namin kayong dinggin, akayin nyo kami, turuan, palakasin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito Ama, ang aming dalangin, may kalakip na pasalamat. Isaiah 53:3-4, He was hated and rejected. His life was filled with sorrow and terrible suffering. He suffered and endured great pain for us. At pinaniniwalaan ng maraming theologians na tinutukoy na Isaiah dito ay walang iba kundi ang darating na tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Familiar with suffering, therefore He knows how to deliver those who suffer. Jesus knows emotional pain. Sa simula pa lamang, ang dami ng rejection. Ipinaglilihi pa lang siya, may rejection na. Isinilang siya, may rejection. Buong buhay, may rejection. At hanggang nabuhay siya muli, may nangre-reject pa rin. Jesus understands and helps people in their emotional suffering. That's why He is our helper, our Savior. So with God's help, avoid or minimize emotional pain in your life and in the life of others. Now, avoid possibly painful situations. May mga sitwasyon, mga kapatid, na alam natin ang ending painful. Especially, huwag tayong pumasok sa mga sitwasyon na prolonged or permanent ang pain or discomfort. There are things one could do wrong. Pero may mga wrong things na ang end pwedeng prison, ang tagal ng pagdurusa mo. Hindi nadadaan sa sorry lang. Merong mga physical prisons, pwedeng dahil sa kapabayaan, magkaroon ka ng disability and you get imprisoned in this body that cannot move. At merong mga roles na pinapasok natin sa buhay na pwede rin maging mga kulungan na pwede magdala ng pain. Halimbawa, profession, hindi talaga yun ang gusto mo, hindi talaga yun ang masarap gawin, ayaw na ayaw mong gawin, pero yun ang napasok mong profession, don't get into it, or when you're into it already, get out of it. May mga roles sa buhay na alam mo habang buhay, pwedeng magkaroon ka ng stress. Halimbawa, nagninang ka. Pasko, tuwing Pasko, taon-taon, may stress ka. Liba na lang, dami-dami mong pera. So, hindi masama mag-refuse. Kabalabalan yung, ay masama mag-refuse. Sabi lang nila yun. Alam mo, hindi ko pwede yung magninang eh. Ngayon na lang, bibigyan kita ng one-time pakimkim, pero hindi ko maipapangako, taon-taon na magiging ninang ako, so ngayon na lang, wag mo na akong kuning ninang. Dapat dito sumasama ang mga loob natin. In fact, yung mga pagnininong-ninang, dapat volunteer yan eh, hindi ka nag-a-assign. Hoy, kunin mo ko ninang, yun ang masarap kunin. Pero yung pipilitin mo yung mga tao, magpapauso pa tayo ng masama, malas tumanggi. Walang ganon. Malas bang umiiwas. No? Tapos magtatago ka tuwing Pasko. Mahirap yata yung mga ganong klaseng responsibility. Meron kang pinapasok na alam mo painful. Halimbawa, yung mga commitments na alam mo mahirap tuparin. Mga panata. Nakita niyo na pag-aaralan natin sa Bible, may mga panata na pinatay tuloy yung anak niya dahil yun ang kanyang panata. Papatayin ang unang sumalubong, ang unang sumalubong anak. Hindi dapat sabihin mo sa joke, sa Lord, joke po, sorry. Get out of a difficult commitment. Merong mga relasyon na alam mo magiging secret ka for life, why get into it? Yung makakaiwas ka, hindi ka pa subong-subong, hindi ka lubog na lubog, tapos magiging other woman ka? Gusto mo bang buong buhay ang Valentine's dinner mo, February 17? Alam mong mahirap yun, matagal na paghihirap yun. So,
iwasan mong pumasok sa mga ganon. Don't be anybody's secret. Because you will always have to stay in the dark. Mahirap, masakit. Avoid stressful and threatening commitments. Halimbawa, meron kang fear of flying, tapos may nagyaya sa'yo magbiyahe, umuo ka 3 months from now, pero 3 months kang worry about that 1-hour flight. So bakit ka papasok sa ganong klaseng mga commitments? And avoid being the hero or martyr. Unless inassign talaga sa'yo ng tadhana, di mo maiwasan, don't volunteer. Bakit ka papasok sa isang sitwasyon na napakahirap? Get out of prisons. Get out of painful situations. Especially relationships that turn you into a prisoner. Get out. You have a life to live. And don't live your life in the shadow of someone as a dark secret. That's not the way to live. Magiging kulang ang kaligayahan mo at marami ka laging misery. Proverbs 6:1-5. Pati yung mga nagagaranti ng utang ng may utang, malaki yan na stress. Malaking prison yan. And I know people who had to sell their property just to pay the utang of someone kasi sila yung nag-guarantee at hindi nagbayad yung nangutang. At akala mo ba, nagkakasalubong sila, ina-acknowledge mo lang yung utang na yun? Wala nga eh. Pero ikaw ang nagbayad. Proverbs 6:1-5. My son, don't make yourself responsible for the debts of others. Don't make such deals with friends or strangers. If you do, your words will trap you. You will be under the power of other people, so you must go and free yourself. Beg them to free you from the debt. Don't wait to rest or sleep. Escape from the trap like a deer running from a hunter. Free yourself like a bird flying from a trap. Kailangan, wala kang masyadong maraming ganong commitments. So do not be quick to say yes. Because yes could be a trap. Don't also be quick to say no. Because you could be kept out of something nice dahil nag-no ka agad. Mostly, to be free, say, let's see. And don't decide at once. Decide at the last minute when you have already weighed all your options. Huwag kayong yes ng yes, lalo sa nagpapapromise. A promise is a prison. Strengthen your spirit to avoid emotional pain. Palakasin ang loob. Patibayin ang espiritu. Psalm 55:22, Our Lord, we belong to you. We tell you what worries us, and you won't let us fall. So yan ang lagi mong alalahanin. Hindi ka hayaan ng Diyos na malugmok. At alalahanin mo lagi kung kanino ka kasali sa Diyos. Psalm 73:26, My body and my mind may fail, but you are my strength and my choice forever. Pag nangihina, pag nasisiraan ng loob, alalahanin mo na ikaw ay palalakasin ng Panginoon. In fact, ang lakas mo ay ang Panginoon, hindi ang sarili mong lakas. At lagi mong piliin ang Diyos. Kung may mga choices, laging siya ang piliin mo dahil siya ang tunay na lakas. Palakasin ng loob, magkaroon ng lakas ng loob, at ito ay daily practice of prayer, of announcing to yourself and to God your faith in the Lord, na hindi mo malimutan na siya ang tunay mong lakas. Strengthen your spirit with practical power like a bank of peace and joy and happiness in your heart. Gumawa kayo ng bank account sa inyong heart at lagi kayong mag-deposit ng happiness, ng joy, tuwing pwede. Para pag walang joy and peace, meron kayong ma-withdraw sa araw ng pangangailangan. Romans 14:17, Ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. So mamuhay in that lifestyle, yung peaceful as possible. So, bawat araw, tanggalan nyo ng chismis, tanggihan nyo ang chismis, tanggalan nyo ng gulo, ng away, ng yabangan, ng pagmamataas,
para payapa ang araw nyo. At bawat isang payapang araw na dumaan, deposit kayo ng peace in your heart. Pag may mga trouble na hindi pwedeng maiwasan, doon kayo magwi-withdraw sa mga na-deposit nyo ng maraming peace. Mag-deposit kayo ng kagalakan, kasayahan. Ito yung pwedeng sumaya, magsaya. Kasi may mga araw na kahit gustuhin mo, hindi pwede. Saan ka ngayon mag-withdraw ng pangpasaya sa malungkot mong araw, doon sa mga naimbak mong kaligayahan na natatandaan naman ng iyong puso? Paano ko ang nakadeposito lagi dyan na inis, galit, away, na unnecessary? Sumasali ka sa away ng iba, sumasausaw ka sa gulo ng iba, gumugulong buhay mo. Pag dumating ngayon yung tunay na gulo ng iyong sariling buhay, wala ka man lang ma-withdraw kapayapaan kasi wala ka na i-deposit. Hanggat kaya, patahimikin ang araw. Iwasan ang mga gulo, pasayahin ang sarili at ang kapwa. And you will become a fortress with springs inside it. Alam niyo sa mga disyerto, kahit yung mga fortresses, nung mga unang panahon, ginagawa yan na mayroong bukal ng tubig doon sa loob. Kung saan may bukal, doon gagawa ng fortress. Para yung fortress, salakayin man ng kaaway, paligiran mat di ka pwedeng lumabas para kumuha ng maiinom at makakain, meron kang naiinom galing doon sa loob. At ang puso natin dapat ganon. May sarili siyang bukal ng tubig. At si Jesus yung bukal na yon. Siya ang tubig na yon, ang tubig na buhay. Na pag lagi mong inaayos ang iyong relasyon sa Diyos, may bumubukal na tubig ng kapayapaan, katahimikan, kagalakan, mula sa loob, hindi galing sa labas. Kahit walang magpasaya sa iyo, may saya ka na galing sa loob. Kahit walang sumama sa iyo na kapwa-tao o tagalabas, may kasama ka sa loob. Meron kang tibay sa loob kasi lagi mong dinedevelop ang relasyon mo sa Diyos. Psalm 89, 16-17, your own glorious power makes us strong. And because of your kindness, our strength increases. Doon galing ang lakas natin sa kabaitan at kabutihan ng Diyos. At kapatid, ikaw lang ang pwedeng makadevelop ng method kung paano mo patitibayan ang iyong loob, spiritually speaking. Kung paano mo paaalisin ang mga panggugulo at kung paano mo papapasukin ang katahimikan. Only you, nobody else can tell you kung paano yan gagawin. Bantayan kung anong iniisip, bantayan kung kanino nakikipag-usap, kung anong pinapayagan natin mga diwa na pumasok at manahan sa ating isipan, at huwag nating tanggapin ang anumang pampagulo, ang anumang pampaligalig, anumang pampatanggal ng ating tibay ng loob. Strengthen yourself with practical power like a bank of rest, relaxation, and enjoyment. Katulad din ng bangko pinag-uusapan natin kanina, dapat may account ka dyan sa puso mo, deposit ka ng deposit ng pahinga, ng relaxation, at ng enjoyment tuwing pwede. Kasi may mga panahon hindi pwede. May mga panahon na ibigin mo man, pagod na pagod ka, hindi ka makapagpahinga kasi meron kang dapat gawin at meron kang dapat tapusin. Mahalaga ang enjoyment sa buhay. The first miracle of Jesus was to extend a wedding merriment. Can you imagine, ang dami-daming pwedeng himala na gawin ni Jesus, ang kauna-unahan, lumikha ng alak mula sa tubig. At yon ay dahil yung mga tao hirap na hirap sa buhay, pagod na pagod sa kanilang farming, sa kanilang work, sa kanilang halos magiging slave sila ng elite. Wala silang ginagawa kundi magtrabaho, magpag-araw-araw, nakakakain lang ng masarap, nakakapagsaya lang pag may kasalan kasi may libreng pagkain, may libreng mga alak na masasarap kasabay ng pagkain. Tapos naubos agad, siguro ganang kaliit ang budget. At naawa ang ina ni Jesus, Mother Mary, comes to Jesus and say, wala na silang wine. Hindi uwian na, balik na naman sila sa kanilang mga hirap na pangaraw-araw, sa sandali-sandali ang recess nila. And at the end of the day, you know that Jesus created the miracle. Made wine that is superior to the wine that was originally served. Anong result? Humaba ang kasiyahan, kantahan pa, kwentuhan, sayawan, because Jesus likes people to extend their happiness, their joy, para makapag-deposit sila sa puso nila ng maraming happiness na iwi-withdraw nila sa maraming mga araw ng lungkot, ng hirap, at ng walang sarap na existence. Jesus took His disciples on an R&R, a rest and relaxation. Akala natin, tuwang-tuwa ang Diyos pagpagod na pagod ka sa ministry. Baka yung team leader mo lang o pastora masaya doon.
Si Lord hindi. Gusto niya nagpapahinga ka rin kahit ka naglilingkod. Mark 6:31, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain, yung mga disciples. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa di mataong lugar upang makapagpahinga kayo kahit man lang kaunti. Itinakas ni Jesus ang kanyang mga disipulo mula sa napakaraming taong humihingi ng kung ano-anong mga kagalingan, mga prayer, mga ministration, bla bla bla. So niya, hali kayo, magpapahinga kayo. Ganon siya magmahal. Nakita niyo kung gaano ko gusto ni Jesus na tayo mapahinga? Even from the ministry. Yung mga iba naman, di ba, Bible study leader ka, di magutom ka. Di ba, ikaw ang leader ng ating group, di tumawid ka ng baha, mano ngayon kung magkaroon ka ng sakit sa atay. Di ba, pastor ka, nung puyat-puyat, dapat lahat ng lamay puntahan mo. Tao lang yon, hindi ganon si Jesus. Sabi niya, hali kayo, magpahinga kayo. Bawat kasiyahan ay deposito na pwedeng i-withdraw sa panahon ng pangangailangan. So hanggat pwede, hanggat kaya, kung hindi ninanakaw sa iba, magsaya. At magpasaya. That is high religion. Yung magpasaya ka ng kapwa, magbigay ka ng pahinga, daig mo pa doon na nagsermon ng 10 sermon. High religion, sabi sa Bible, is to visit orphans and widows in their distress. Tumulong sa mga nahahapis, sa mga nangangailangan, is the best religion. God is generic. Only religion incorporated is labeled, is sold under prescription, is exclusive. Ang mukha ng Diyos ay maaaring makita sa napakaraming gawa. At ang kanyang universal face is kindness, goodness, especially to the needy, the weak, and the suffering. Walang label ang Diyos. Generic siya. Strengthen yourself with practical power, like people to share life with. So meron ka dapat bank of happiness, bank of rest, at meron kang bank of human resources. Tao. Ecclesiastes 4:9-12. 2 people are better than 1. When 2 people work together, they get more work done. If one person falls, the other person can reach out to help. But those who are alone when they fall have no one to help them. An enemy might be able to defeat one person, but 2 people can stand back to back to defend each other. And 3 people are even stronger. They are like a rope that has 3 parts wrapped together. It is very hard to break. So ang sinasabi sa atin, mabuting may kaibigan, mabuting may karamay, mabuting may kasundo, mabuting may kasama. So develop and keep a strong network of human relations. Yung kabutihan mo sa kapwa, yan ang pinakamagandang savings. Yung pagmamahal mo sa maraming tao, pagtulong mo, yan ang pinakamagandang retirement fund. O maganda rin meron ka talagang physical, financial retirement fund. Pero yung mga tao nagmamahal sa'yo, tatanaw sa'yo, aalala sa'yo, the best yan. Kaya huwag natin isinasacrifice ang human relations para lang sa ating mga ibang mga selfish motives. Give and receive. That is what life is all about. Galatians 6:7, you will harvest what you plant. Although nakita natin sa kasaysayan ni Jesus, 10 pinagaling, isa lang ang bumalik. So hindi lahat ng ginagawa mo ng mabuti, gagawa din sa'yo ng mabuti. So kung gusto mong may gumawa sa iyong mabuting isa, gumawa ka sa 10. By virtue of statistics, safe ka doon. At huwag ka na malungkot doon sa 9. Si Jesus nga, 9, hindi bumalik eh. So gusto mo ng 1, gumawa kang 10. Gusto mo ng 10 na titingin sa'yo, pakakaalala sa'yo, tumingin ka at umalala sa 100. 10% eh.
Kung 9 lang yung ginawa mo, nako, baka yung 1 na mabuti, hindi pa natamaan. Mga 9 na walang utang na loob yung nagawan mo, edi 10 mo na. Para maka-isa ka man lang out of 10. Strengthen yourself with the Spirit and in faith. Therefore, focus on big issues. Mga kapatid, kung gusto nyo maging matibay kayo sa buhay, hindi agad-agad nadadala ng hangin, ng baha, ng ulan. Know and do your one big mission and role in life. Yung inassign sa'yo ng Diyos, hindi inassign ng pamilya, hindi inassign ng kung sino. Yung alam mo, Diyos ang may bigay sa'yo. Kasi yun ang tawag sa'yo, nang gagaling sa iyong puso. At yun ang talent mo, yun ang galing mo, yun ang glory and ligaya mo. Yun ang tawag sa'yo ng Diyos. Causes that are bigger than your needs, than your wants. Causes that are bigger than your drama. Siyempre, lahat tayo may drama. Pero pag wala kang big cause, yung drama mo ang lagi mananalo. Because in the absence of big things, small things become big to small minds. Small things become big to people with no big missions in life. Pero pag meron kang malaking ginagawa at alam mong malaki yun at Diyos ang nagbigay nun, natututunan mong lampasan ano man yung mga drama-drama na dumadaan sa buhay kasi meron kang focus. John 4:31-34. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabbi, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Nakita niyo kung paano nalampasan ni Jesus ang lahat ng dusa, lahat ng sakit, lahat ng hirap. Alam niya kung bakit siya nandun. Alam niya kung anong misyon niya at hindi nawala sa kanyang paningin yung kanyang pananaw na yon. Know and pursue your calling and mission from God at magiging malakas ka. Tulad ng mga magulang na nakawalay sa pamilya, nagtatrabaho sa malayo, kumisan lungkot na lungkot, gusto nang bumigay, pero maaalala ang mga anak, maaalala ang asawa, maaalala niya kung ba't siya nandun, maaalala niya ang misyon niya, at tumitibay siya. At nalalampasan niya yung mga tukso ng oras na yon para siya bumigay sa kung anumang paraan. Remember your big mission. Meron kang big mission sa buong buhay, meron kang big mission for this month, at meron kang big mission for this day, dapat alam natin yon. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Likha tayo ng Diyos. Nilikha para sa specific good works na bagay sa atin at noong pa man, bago tayo isilang, ay ini-assign na sa atin ng Diyos. At pag nandun ka at ginagawa mo yon, maging yun ay maging isang napakabuting ina, maging iyon ay para maging isang mabuting public servant, maging yun ay lumikha ng mga gamot laban sa cancer, o kaya ay mapigil ang mga baha. Kung ano man yung mission mo sa buhay na yon, pag ginagawa mo yon, meron kang tibay ng loob, meron kang tining ng loob na hindi kayang ugain ng anumang mga dumadaan na drama ng buhay. Kaya mahalaga alam natin kung ano yon. At iba-iba tayo, hindi pare-pareho ng mga mission, hindi pare-pareho ng mga roles. Strengthen your spirit. Raise your pain tolerance. Kailangan hindi madaling masaktan, hindi madaling matumba, hindi madaling dumugo, kapal-kapalan ng balat. Tibay-tibayan ang loob. Practice handling and overcoming pain. Kaya hindi mabuti magpalaki ng bata sa luho, sa saya, kasi mababa ang pain tolerance. Sabi nga ni Balagtas, kahit munting hilahil ay mamalakhing dala, dibdib palibasay, di sanay magbata. Pagka hindi ka sanay na maghirap, yung maliit, malaki agad. Ang laki ng problema nung bata kasi walang ketchup.
Kasi walang mayonnaise ang sandwich. Aba, pag gano'n ang anak nyo, malaki ang problema nyo. Nay, wala pong palaman ng sandwich. Iipit mong daliri mo, anak. Nang magkaroon ka ng palaman. Hindi lahat ng araw may palaman. Sanayin nyo ng hirap para tumibay. Yung mga batang sobrang lumaki sa malinis na environment, lagi may sakit. Bakit naman yung nagsuswimming sa kanal? Ayaw tabla ng sakit. Pormo, hindi naman bagay na mag-swim sa kanal. Pero may kabaitan ng Diyos sa mga tao, hindi na makaiwas sa dumi. No? Merong ibang klaseng natural immunity kasi hindi lang ma-afford ang mga kaartehan sa buhay. Magsanay. Graciously face the necessary little daily pains. Do not overprotect the children from pain. Huwag nyo laging sabihin, alam mo, hindi ka lang naging first honor kasi nandaya yung classmate mo. Sabi mo, anak, talagang hindi ka ganong karunong. Tanggapin na natin yan. Yung, huwag kayong maging fan club ng anak nyo forever kasi paglabas niya, wala siyang fan kahit isa. Kawawa naman. Sanayin nyo. Ganun talaga, anak, hindi ka lagi mananalo. Huwag kang magmukmuk dyan na natalo ka. Isa lang talaga ang nananalo, 99 talo. At nando ka sa 99, so magdusa ka. Magandang training yun. Huwag yung laging inaamo, kino-comfort. Ang ganda-ganda mo, anak. Tapos sabi mo, joke. Sabi mo, anak, talagang ganun, iba-iba ang ganda at ang ganda mo nasa kalooban. O, di ba? Para sanay siya. Kawawa yung mga batang lagi nilang ini-spoil eh. Paglaki, walang hihinting ginhawa. Sabi yun ni Balagtas. So develop muscle memory for pain management. And one great exercise is to bend and lift others up. Magandang exercise yan. Bend ka and lift other people up. Commiserate with others. Makiramay. Ang mga bata, yayain nyo sa mga lamay, ayaw sumama. Laging gusto sa mall. Puro kasiyahan. Isama nyo sa mga libing. Isama nyo sa mga lamay. Isama nyo sa mga nakikita niya yung hirap ng buhay para ma-appreciate niya yung sarap ng buhay. Kailangan hindi natin sila overprotect. Romans 12:15, mourn with those who mourn. Makiramay. Sabi nga ni Solomon, mas mabuting pumunta sa mga lamay kaysa sa mga party. Although of course, may benefit din yung party. Pero huwag puro saya lang. Master the spiritual skill of resting in Jesus. Physically, emotionally, spiritually. Pag nire-reject kayo ng mundo, go to Jesus who accepts you without condition. Pagka hindi kayo pasado sa mga ibang standards, go to Jesus who always gives you a passing mark. Siya ang nagpapasa sa atin eh. Siya ang gumagawa ng lahat. Matthew 11:28, my super favorite verse. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Ano mang burden yan. Huwag lang nating lilimutin. Pag, Pastor, pagod na po ako. Nagpunta ka na ba kay Jesus? Kaya ka pagod, hindi ka pa pumupunta sa Kanya. Kasi pag sa Kanya ka pumunta, rest ang ibibigay sa'yo. Baka pag nagpunta ka pa nga sa pastor, pagalitan ka pa. Sermon na ka pa, takot-takot. Di ba? Ikaw pa may kasalanan, in the end, mas malungkot ka pa uwi. Go to Jesus. Because He'll give you rest. Kahit ano pang nagawa mo, hindi ka nausig. Minamahal ka, tinatanggap, tapos pinapagaling, at bahala ka sa buhay mo na ayusin ang buhay mo, pero hindi ka niya pinipilit. Ganon si Jesus. Napakabait. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. All. Huwag ka na mag-pretend kay Jesus. At huwag ka na mag-rationalize. Lord, nagawa ko lang naman yun kasi po. Huwag na, sabihin mo na lang talaga. Ganun po talaga ang ginawa ko. Sorry, but you don't have to justify yourself. Because Jesus Himself is our own justification. He justifies us before the Father. Hindi mo na kailangan mga tuwiran, hindi mo na kailangan magdrama. Because God accepts you through Jesus unquestioningly, lovingly. Hindi ganoon ang church. Ang church maraming kondisyon. Mas stricto ang relihiyon kaysa sa Diyos. Kaya matuto kayong dumiretso sa Diyos. Lalong-lalo sa mga bagay na hindi kayo makadiretso.
sa mga religious leaders o mga religious institutions. Yan ang Diyos na napaka-accessible through the Lord. And you survive emotional pain. How do you do that? Accept your pain when it is there. Don't deny it. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made one as well as the other. Ano mang nagaganap, alam ng Diyos. At lingid man sa ating pangunawa, baka Diyos pa nga ang may likha para sa ikabubuti natin at the end. So magtiwala and accept. You cannot change and you cannot heal unless you accept the truth first. Yung mga iba, hirap na ayaw pang aminin. O akala ko ba may date ka? Bakit dumating ka agad? Hindi mo na sabihin, hindi ako sinipot. Nagbago isip ko eh. Duwari ka pa dyan. Kaya ka tuloy hihimatayin eh. Ayaw pang aminin na naradya ka. Hindi mo nalang aminin para relax tayo lahat. Diba? Para tayo mapahinga. Para tayo, wala nang image pa. Hindi ka mahal, di wag. Diba? Iniwang ka, di wag. Nag-joint bank account kayo, tapos kinuha niya lahat. Di ganon, naisahan ka. Sorry. Pero huwag ka na magdahilan ng kung ano-ano pa. Kasi dadami lang ang sama ng iyong loob. Lamentations 3:31-33. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagamat siya'y nagpaparusa, at babalikan natin yung parusa na yan, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Ngayon, itong parusa, nagpaparusa ba talaga ang Diyos? Aha, may ginawa ka, paparusahan kita. Aha, may ginawa ka, paparusahan kita. Yang parusa na yan, I believe, is automatic consequence of natural law. Halimbawa, hindi ka natulog, puyat ka, hindi ka kumain ng masarap, mahina ang resistensya mo, nabahingan ka ng kapwa mo, nagkasipon ka, kung sabing pinarusahan ako ng Diyos. Yun ang tinatawag na parusa. May natural law eh. Na ang sinabi, pag may nagpabaya, magkakasakit. So, hindi ko kailangan magdesisyon na magkakasakit ka dahil nagpabaya ka, automatic it will happen. Pag sinabi ng Lord na may gravity, alam niyo ba ang hirap pag walang gravity? Tatalsikan tayo lahat. Pero ikaw, banal na banal, dasal ka ng dasal, natapilo ka, tumama ang iyong ulo sa bato, namatay ka bigla, at mo, ay pinarusahan ako ng Diyos. Gravity yon. Natural law. Hindi ka nag-iingat sa paglalakad, dadulas ka, whatever it is, nature will take its course. At yun tinatawag na parusa ng Diyos. Hindi siya magde-decide specifically for your case. So ang mahalaga, bantayan mo yung case mo para by obeying natural law, hindi ka maparusahan. At sabi, bagamat siya ay nagpaparusa, or He lets nature take its course. Hindi ito personal. Sabi ng Bible, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. He loves and rescues. At yun ang tinatawag nating himala. But don't expect himala all the time. It's an exception. Na nahulog ka, tapos hindi mo lang kanabalian, nagkahimala sa'yo, but don't expect it. 99.99% pag nahulog, nagkakabali-bali, pwede mamatay pa, kahit banal. Kaya kahit mga misyonary, pupunta sila sa ibang bansa para mag-mission, lumubog yung barko, namatay silang lahat. Itinatanong ng iba, Diyos ko, ba't mo sila pinabayaan? Sabi ni Lord, law of buoyancy. Iha, butas yung barko nila na puno ng tubig, lumubog sila. Anong gagawin natin? I-withhold natin ang law of buoyancy and law of gravity. So, hindi exemption sa law of nature, yung pagdadasal, yung mga ganyan-ganyan. Kasi miracle lang ang nakapag-exempt. So unless there's a miracle, you do what is practical, you do what is doable, you do what is natural. Kasi meron talagang natural causes and natural results of those causes. At yun ang tinatawag na parusa. Gumawa ka ng masama, nang agaw ka ng asawa ng may asawa, nabaril ka ng asawa niya, tinuruan ba ng Diyos na barilin mo yung nangagaw sa asawa mo? No, natural yon kasi nagselos siya, may baril siya, binaril ka, hindi personal yon. Kasi may linalawag kang batas, may cause, may effect. God's laws are best understood when you understand and operate by the laws of nature.
Don't always ask to be exempted from natural law and natural punishment. But in all this, take shelter in Jesus. Psalm 42:11, why am I discouraged? Why am I restless? I trust you, and I will praise you again because you help me, and you are my God. So dapat positive attitude. Always praise God. Hindi na tinaintindihan yung mechanics, but what we know from the Bible is this: when you praise God, things change. When you're always praising God, if the situation around you doesn't change, your heart changes, and therefore, sumasaya ka. Imbes magreklamo, magpuri sa Diyos. Gagamit ka ng 5 words magreklamo, gamitin mo yung 5 words na yun to praise God, at ibang-iba ang sasapitin ng buhay mo. Palitan mo yung laman ng yung puso mo. Imbes galit, gawin mong love. Instead of reklamo, gawin mong gratitude. Because gratitude makes things happen in your behalf. May hiwaga na ngayon na hindi pa natin alam, pero naniniwala ako malalaman natin kahit ng science kung ano nangyayari sa universe ng mga forces na nagtutulong-tulong pag merong isang pusong grateful and thankful. Meron. Maintindihan nyo o hindi, gawin nyo na lang. Because the Bible says so, and our life and the witness of many people say so. Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Apparently, yung faith, yung pasasalamat, meron siyang energy that procures the things that you need and you want. Because we are spiritual beings. We are dual beings. We are physical and spiritual. Huwag tayong laging physical. We walk by faith, not by sight. So ipinapanalangin nyo pa lang, pasalamatan nyo na, ibig sabihin naniwala kayong dumating na, hindi yung darating pa. Kasi yung panalangin na future, Lord, bigyan nyo po ako. Lord, bigyan nyo po ako. Yes, sabi ng Diyos. Lord, bigyan nyo po ako. Yes, sabi ng Diyos. Pero sabi mo, nasaan na? Kasi naka-future tense pa yung prayer mo, bigyan nyo po ako. Kaya lagi naka-future, 100 taong ka na pray ng pray, hindi pa dumadating kasi naka-future pa eh. Kaya sabi, magpasalamat ka na. Lord, binibigyan nyo na po ako ngayon, salamat po. Lord, binigyan nyo na ako, salamat po. Di nangyari na. Sa spiritual world, kasunod ng physical world, mangyayari din. Mauuna muna yan sa spiritual world. It must begin with thought. It must begin in spirit. Then it will become matter. It will become physical. Kailangan sa spiritual world muna maganap ang isang bagay para iluwal sa physical world. Kaya sa prayer mo, iluwal mo na yon. Salamat, Lord, pinagaling nyo na ako. At maniwala ka talaga, huwag mo lang utuin yung sarili mo. Pag nangyari na yun sa iyong paniniwala, doon sa spiritual world, walang choice ang physical world, kundi sumunod. Because the physical world is only a slave of the spiritual world. Kailangan papangyarihin mo yan. Our battle is not against flesh and blood, but against principalities in the air. Ang tunay na pakikidigma ay hindi laban sa physical world, kundi sa spiritual world nagaganap. At pag nanalo ka na sa spiritual world, kasunod, panalo ka sa physical world. Tulad ng temptation, natutokso ka sa spiritual world, in the realm of thought, in your thought pa lang, manalo ka na. No, hindi ko gagawin. At hindi yan mangyayari at hindi yan nangyari, hindi talaga matutupad. Pero sa thought pa lang, natutokso na, ayan po, natutokso na ako, ayan, bibigay na ako, ayan, bibigay na ako. Susunod talaga yung katawan mo. Be changed by the renewing of your mind. It's all in thought. At yan ang kulang na kulang sa mga relihiyosong tao. Yung spirituality, laging physical. Puro physical. Pag binago nyo ang isang bagay sa inyong loob ng isip, susunod yung bagay na yon sa physical world. Nag-decide kayo, tumigil na ako sa paninigarilyo. Kasunod ang body ninyo. Hindi pwedeng tumanggi ang body pag yung spirit umuo na. So be changed by the renewing of your mind.
in your prayer life, in your quiet time, think, imagine, create the physical world that you want for yourself. God said, let there be light, and there was light. So nauna yung word, nauna yung salita. Kasi yung salita, idea yun eh. Kaya unahin. Sabi ni Lord, di ba, sa lumpo, tumayo ka. Tumayo. Nadinig niya eh. Sa isip niya, naniwala siya eh. So tumayo ang katawan niya. Pero yung Lord, hindi ko po magagawa, lumpo po ako. Ay, sige, hindi, mahiga ka dyan. Hindi mo pala magagawa eh. Anong gusto mo? Gawin ko para sa'yo. It is our thought. Yun ang power natin mga kapatid. We were created in God's image. You know what that means? That you are the temple of the living God. You are the temple of the Holy Spirit. You know what that means? That the power of God is within you. Kaya ang sabi ni Jesus, the kingdom of God is not here. It's not there. It's not out there. The kingdom of God is within you. Nasa iyo. Nasa isip mo. Kaya matutunan natin na ang isip na yan ay ituon sa Diyos. Panahanin ng Diyos dyan. Siya maghari. Tanggihan ang lahat ng gustong mag-squat. Ang patirahin ang Espiritu ng Diyos because you are the kingdom of God. At magaganap ang mga dapat maganap. So employ your increased pain tolerance. 2 Corinthians 4:8-9, kabi-kabilaan ng paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsa'y nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi kami lubusang nailulugmok. Ganyan ang nangyayari sa may matibay na pananalig. Nadadapa pero bumabangon agad. Find every available relief and comfort. Whatever you need, God provides around you. Just look. You have to see it. Parang si Hagar, itinapon sila sa disyerto na mag-ina. Uhaw na uhaw sila, pero biglang merong bukal ng tubig na dumaloy sa disyerto. You've got to open your eyes and see the blessing of God because for every need, there's an answer. For every problem, there is a solution. Pastor, wala pong solusyon ang problema ko. Eh di hindi problema yan. Ang definition ng problem, may solution. Pag walang solution, hindi problema, tanggapin mo na lang. Huwag mo nang ibahin kasi hindi pala yung problema eh. Pero pag problema, may solusyon. Kailangan lang may spiritual eyes ka to see. Hebrews 10:25. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Nandiyan ang ating strength, mga kapatid, sa kapatiran. Ibinigay tayo ng Diyos sa isa't isa para tayo magpalakasan, para tayo maging lakas ng loob ng isa't isa. That's why I like each one of you to be a member of a sambahay. Para may maliit kayong intimate group na kayo'y napapalakas ang loob nyo. Madalas kayo ang nagpapalakas ng loob. Panapanahon lang ng pangangailangan, panapanahon ng hirap, panapanahon lang ng kanya-kanyang hina at lakas, pero together, laging merong malakas kahit laging merong mahina. Laging merong resources kahit merong nagdarahop. Nagtutulong-tulungan, panapanahon lang. Make your goal to make someone happy every day, to help someone, and to protect the fellowship from people who would like to break it. Kailangan tayo nagtutulong-tulungan. Panapanahon lang. At iba-iba ang mga paraan ng tulong, iba't iba ang paraan ng pagtulong, pero dapat nagtutulong-tulungan. Ganyan tayong mga magkakapatiran. Kaya mahalaga meron kayong small group. I really like you to be a member of a sambahay or a ministry group. Hindi dahil gusto ko kayong maglingkod doon. Gusto ko meron kayong group. Sasaya ako na meron kayong group. Para yung mga magulang na matanda na natutuwa siya pag mga anak niya magkakasundo. Kasi alam niyang magtutulungan sila. Napakahalaga, yun ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Find a helper and a healer in time. Alam niyo ba, panahon, time, ang isa nating napakabuting kaibigan na pagagaling niyan lahat sugat.
So kung mayroong mga tao, ang laki ng problema, ang laki ng sama ng loob, ang lungkot-lungkot, sabihin ko, just survive the day, survive the week, survive the month. Maaring buong buhay mo malungkot ka dahil naunang sumakabilang buhay ang iyong asawa. Pero because of time and because of God's grace, huhupa rin yung lungkot na yan. Mababawasan ng hapdi, mababawasan ng sakit. Lagi sigurong meron dahil talagang mahal mo eh. Pero mababawasan ng malaki. Just survive. Ano man ang sama ng loob mo, ano man ang galit mo, huwag ka lang gagawa ng bagay na dahil sa silakbo ng damdamin, huhupa din yan. Mababawasan din yan. Just survive. Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Just survive the day, the hour, the minute. At pag hirap na hirap, itong sabihin niyo mga kapatid, this too will pass. Lilipas din ito. Kahit gaano kasidhi, kahit gaano kasakit, kakirot, kahapdi, walang forever. Kahit pain. Just survive. Para bukas, pag magsasabog na ang Diyos ng bagong pag-asa, ng bagong blessing, you are there to receive it. Be there to receive it. In healing, time is our friend. Isaiah 43:2, kapag dumadaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Yan ang pangako. Panghawakan. Sapagkat hindi kailanman tumatalikod ang Diyos sa kanyang salita. Pag lumuluwag ang ating kapit, doon tayo naaanod. Kumapit ka sa Diyos. Mas hindi ka naniniwala, mas nagdududa, mas nagtatampo pa sa Diyos, mas kumapit ka. Kasi wala ka naman ibang pwedeng kapitan eh. Gusto mo si Satanas? Walang iba. Mas tibayan. Pag nanghihina ka, mas tibayan mo kasi anong mangyayari? Pag bumigay ka, humina ka ng humina. Para malunod ka? Kailangan gumawa ka ng paraan. Huwag magdrama. Pastor, hinang hinanap ako sa pananampalataya. Di tibayan mo. Huwag kang bumigay. Huwag kang makinig sa mga bulong-bulong sa ina yung mga duda. Kasi sa kanya dadalin. Itanong mo sa duda mo, saan mo ako dadalin? Yung mga sasabing magtampo ka sa Diyos, tumalikod ka sa Diyos, at saan mo ako papupuntahin? Natatandaan ko nun yung isa nating kaibigan na sobrang baldado ang katawan. Hirap na. Pagka iniwan siya ng kanyang mga kapatid sa isang sulok ng kubo nila, sa umaga, pagdating sa hapon, nandun pa rin siya kasi hindi siya nakakagalaw. The only way para makagalaw siya, pagulong-gulungin niya yung katawan niya kasi sobra siyang baldado. Minsan, iniwan siya na nakaupo sa mataas na silya sa tapat ng bintana, sa bukid. At sa baba ng bintana nila sa labas, may drum ng tubig. Alam niyo pumasok sa isip niya nung tumingin siya sa tubig? Naging Girl Scout ba kayo o Brownie? Sino naging Girl Scout o Brownie? Macy? Natatandaan niyo yung tumingin ako sa lawa, nakita ko ang aking sarili. Who remembers that? Ngayon, tumingin siya sa drum, nakita niya ang kanyang sarili. Alam niyo pumasok sa isip niya, ihulog yung katawan niya doon sa drum para matapos na ang lahat. Pero nakapag-isip-isip, sabi niya, teka, hirap na hirap ako sa buhay ko. Pag nagpakalunod ako dito, sure ba ako na mas maginhawa sa kabila? At dahil naisip niya yun, hindi siya. Nagpatihulog. Isipin niya yun. Yung mga gusto magpakamatay, ano naman ang guarantee nyo na mas maginhawa sa kabila na pupuntahan nyo matapos kayo magpakamatay dyan? Magpakatino. Huwag magpadala sa drama. Huwag hilamin ang mata sa luha. Paandarin ang kokote, ang isip, ang pananalig. Be changed by the renewing of your mind. Palakasin nyo inyong loob. Kasi pag malakas yan, ano ang mangyari sa labas? Nakatindig kayo. Langoy lang, tawid, daan. Just keep going. Lumakad. Kung napaluhod, maglakad ng paluhod. Kung natumba, gumapang. Pero huwag kayong bibigay. Just keep going. You must be there tomorrow when God renews His blessing. Because His blessing is new every morning. Just survive the night. At nasa inyong kalooban yan para mangyari. Erase the pains of the past.
Philippians 3:1, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Huwag laging iniisip yung nakaraan. Lalo't nagpapalungkot lang, nagpapagalit lang. Talikuran na yan, tapos na eh. Sayang yung ngayon pag inubos nyo kada drama tungkol sa bukas. At sayang yung ngayon pag inubos nyo kawo-worry about tomorrow. Forget what is behind. Mga kapatid, do not create new pains. Huwag na kayong iimbento. Sapat na yung naging pain ng mga nakaraan, huwag nang umimbento ng bago. Learn from the past. Be sensitive to threats. Do not invite or entertain pain. Do not manufacture your pain, your drama. Proverbs 3:6-8. Always let him lead you, and he will clear the road for you to follow. Don't ever think that you are wise enough, but respect the Lord and stay away from evil. This will make you healthy and you will feel strong. Panginoon, palakasin niyo po ang inyong mga anak. Palinawin ang isip, patibayin ang loob, at lagi niyong ipaalala sa amin that we have you and you're not far away. You are not in some heaven far away, but you are in us. We are your temple. We are your kingdom. Pagbulay-bulayan natin ito at i-apply agad sa mga drama ng buhay today.